So, musta mga paps? Ito na yung final output niya. Yung stainless na pinalit natin sa center stand at saka sa side stand. So, yan. Pinalitan natin yung side stand, center stand natin ng stainless. Magandang klase na stainless to, makapal. 3/4 na stainless. Tsaka CNC stainless na rin yung yung springs na ginamit. So may nakalagay dyan, swerte tayo kasi may tatak pang nakalagay yung stainless natin. So dito, kung tanggalin yan, yung side stand is meron yung nut sa likod, bolt tsaka nut. Sa likod is 12mm na nut. Sa harap naman yung bolt niya is 13mm. So kailangan nyo lang kontrahin yung nut sa likod para maikot nyo yung bolt sa harap. Tapos tanggalin nyo yung spring, tulak nyo lang gamit yung wrench, pwede yun. Yan, tulak nyo yung. Tapos pagtanggal nyan, merong spacer dyan sa gitna ng bolt. Nagsisilbi yung para magalaw yung side stand. Yan yung pangharang spacer. So ito yung center stand sa side stand na install natin. Ito yung CNC na spring din. Mahaba lang siya ng konti yung stock, pero same lang silang ng function, okay lang, same lang din. So ito yung spacer na sinasabi ko. Spacer dapat nasa gitna yan siya ng nasa gitna ng yan mang parang kanal. Yan. So dito siyaksak na ng tropa yung sinalpak na yung side stand, nilagay yung spacer sa gitna, tapos bolt. Tapos ito yung nut na gagamitin natin. Titanium to na may lock. Yun ang bilhin nyo pag kayo, gusto nyo ng CNC, dapat may lock yung para hindi mahulog. Yung parang may rubber siya, self-lock nut ang tawag diyan, na CNC na rin. So kontrahin nyo lang, hawakan nyo yung nut sa likod, tapos ikutin yung nasa harap. Yan. Tapos kontrahin yung nut sa likod para maikot yung harap, para mag-lock talaga siya. Yan, tamang ikot lang. Yan. Tapos yung spring, kabit natin yung spring. Yan, pinagtripan talaga, luma nilagay. Ito yung nilagay natin. So dito gumamit lang kami ng lubid, yung sapatos, yung swelas ba yun? Yung liston, yung lubid sa sapatos. Shoelace kumbaga. Yan. Para maikot. Para mahugot nyo siya. Malagay nyo siya ng maayos. Mas madali kung may kasama kayong mag-install. Medyo matigas siya, sinipa ko siya dito, medyo matigas pa kasi bago yung spring, pero goods naman, functional. Ito naman yung yung center stand, kabit natin. Kita yung CNC na natin, drain plug. So dito ginamitan lang namin ng flat screw, tapos pinokpok ng plies, yun lang. Circlip na kasi yun, circlip, madali lang yung tanggalin. Tapos tulak namin ng konti yung axle, yung ehe niya, para mahugot natin yung sa kabila. Kung sa inyo, kung hindi mahugot, pwede nyong sprayhan ng WD-40 para lumambot. Penetrating oil kasi ang WD-40. So dito, di namin mahugot yan kung di namin tatanggalin yung center spring. So dito yung tulak nyo lang gamit plies. Tapos pag natanggal na, mahugot nyo na yan. Pwede nyong iangat konti yung brake cable para mahugot nyan. Yun lang.
Yun. Tapos dito nisprayan namin ng konting ano para malinis naman yung yung mga dumi at alikabok. Yung axle na stainless din, pag bumili kayo ng stainless na ganito is meron na siyang axle na stainless at saka lock na stainless din. So diyan pa rin nakalagay yung ulo, no. Dapat kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin kakabit. Yan yung ulo niya. Tapos dun sa kabila naman yung lock. Lock nyo lang na yan. Tapos sa likod, i-lock nyo. May free siyang pin na lock. Tapos ikutin nyo lang ng long nose na flies or basta yung pliers. Yan. Tapos balikuin nyo lang para malak. Dito inangat ko yung motor para mas maikot ng kaibigan kong tirador. Alam nyo na yan ang ibig sabihin ng tirador. Tirador ng basta. Dito same pa rin, gumamit kami ng lubid pa rin, yung shoelace ng sapatos para mailagay yung center spring. So maganda kung may katulong kayo para mas madali yung trabaho. So yun lang, maraming salamat. Yun ang kadali magpalit ng center spring at saka side stand. So sa mga gusto mag DIY, ganun lang gagawin. Yun lang, salamat. Isa ha. Wait on. Goods. Ito yung center spring. Design ng PC. Yan. Diba? Final output. Good. Goods na.